What's up mga kapepe, dito tayo sa may Mount Zion para mag DIY pintura ng nicho o lapida ng sementeryo dito kapepe. So papakita ko sa inyo, gagamit tayo ng ito, spray paint ng Boss ni Gold. So gamit din ng brush, ayan. So tsaka ang paleta o pang kiskis. So ang procedure o kailangan gawin is kailangan mo lang spray sa takip at gumamit ng paintbrush sa pagpintura. Papakita ko mamaya mga pepe para mas mabilis natin gagawin. So samahan nyo ako. This is mini vlog lang. Let's go. Pero bago ang lahat, dito nga muna tayo sa day 0, kung saan nagsimula tayong magbawas ng damo o mga bermuda dito sa lote natin sa Mount Zion Memorial Cemetery. Bali nakagawian ko na nga na tabasin o bawasan to every year. Sa ngayon, susubukan natin lagyan ng fertilizer or abono kung maganda ba ang tubo or makakasira lang to sa bermudang nakalagay sa lote na to sa sementeryo. Samahan nyo ako mga pepe sa day 0 o sa start ng ating pag-aayos dito sa lote na to. Let's go! Sa day 0 na nga ito, nagbabawas lang tayo ng bermuda. At bukas, magsisimula na tayo magpintura ng lapida o ditso. Dahil parang uulan at makulimlim, ipagpapabukasan natin ang pagpapintura nito. So tara, samahan nyo lang ako sa buong activity o project na ito. Let's go! 2 hours later. 1 eternity later. Papansin nyo, ito ganito lang ginagawa ko. Bugahan lang to yung paint natin ng takip. Afterwards, gamitin ng paintbrush at i-apply. So, pangalawang coat ko na to dito sa area ng pangalan. Bali kanina nag-try na tayo sa pinaka, ayan, sa buong pangalan na yan. Same lang yan, para ka rin gumamit ng pinturang natural. Pero kasi mas madali natin siya ma-apply dahil meron na siyang kasamang parang liquid type sa pintura compared sa may pag tayo pa ang magtitimpla. So nakita ko nga to sa YouTube kung paano niya ginagawa. Ganun lang natin din gagawin. So sila, dinedirekta nila pintura yan sa kanilang ginagawang lapida. Pero tayo, dahil nakalagay na tong pinaka lapida sa may sementeryo, kailangan na natin siyang mano-manong i-paintbrush para mas malinis gagawin. Dahil pag isa-isahin natin yan ng bubuong paintbrush ng spray diretso, ay sobrang kalat at mahirap kuskusin gamit ang chisel na yan. So ayan mga kapepe, pakita ko lang yung buong procedure. So kayong bahala kung gusto nyo itong i-apply. So first time natin ito gagawin. So ayun nga, samahan nyo lang ako. Let's go. So magmamadali na tayo dahil paulan na. Sana matapos natin yung buong pag-paint nito bago dumagsa yung ulan. Dahil sayang naman yung ginawa natin. So first nga pala, nilinis ko muna yung bawat letra. Dahil kung mapapansin nyo, may iba-ibang kulay na yan. May color brown at may color green. Siguro dahil sa ginamit ko yan dating pintura, kaya nagkaroon ng onting stain. Pero dahil kailangan mo na siyang alisin, ayan, kiskisin mo lang gamit yung chisel ba tawag doon, o yung pangtanggal ng mga dumi-dumi sa kung saan man. Ayan mga kapepe. Ayan na yung ulan mga kapepe, so bibilisan na lang natin. Pero nandyan pa rin ang ayos ng pagkakagawa. So nagsisimula ako lagi sa kanan, kung mapapansin nyo yun, dahil kaliwete tayo. Medyo pag nagsimula tayo sa left, hindi natin makikita kung anong nangyayari sa ginagawa natin. Based sa experience ko yan mga kapepe. Ito na nga yung ulan, so mamadaliin na natin to para matapos na at matuyo pa rin siya mga kapepe. So let's go.
Ayan. So, hindi na tayo sa date. Saan umabot. At di tayo maulanan. So, pwede nyo ito i-retouch mamaya ng second touch pagtapos nyo lahat para mas matingkad dahil pansin ko hindi ganun ka-gold. Pag isang touch lang ang gagawin natin mga kapepe. So, depende sa inyo kung anong gagawin nyo. Suggestion ko lang na pwede mong i-second coat para sa retouch ng pinaka kanyang kulay. Ayan. Hindi na nga tayo aabot siguro. So hanggang dito lang ang ating pagpipinta dito. Tapos patuyuin na lang natin siya kapepe. So ayan, parang paulan na. Ayan, so tapos na natin to. So let's go. See you next vlog mga kapepe. Let's go. Ayan mga kapepe, nagbabalik tayo sa Mount Zion para tapusin nga yung pagpipintura sa nicho o lapida dito ng ating kapatid. So kahapon umulan, so tinaray natin ulit ayusin ngayon. So ito na siya ngayon, papakita ko sa inyo. So yun nga, gumamit nga tayo ng spray paint na gold para dito. So ito siya mga pepe. So ayan, medyo maayos na siya compared kahapon. Kasi kahapon kalahati lang nagawa natin, umulan pa. So ito, nag second touch sa tayo dito. At ito bago pa yan. So after nyan matuyo, gamitan natin siya ng paleta at o chisel para lumines. Gamit ang tubig para maalis yung mga excess na pintura dyan mga pepe. Pakita ko sa inyo habang matutuyo na siya maya maya. So let's go. Sa look lang, ayan, medyo maaraw na pakita ko sa inyo. So ayan, bali ayan nga itsura niya pag medyo maganda na at nakailang coat na tayo. So lapit ko pa para makita nyo. Alis ako sa shadow. So ayan, medyo maganda nga na nga yung pagkakapintura natin. Ayan, close up look. Ayan. So ayan. So mamaya pakita kung paano natin naalisin yung pinaka excess. Let's go mga pepe. So ayan mga pepe, simulan natin ang pag-alis ng excess sa pintura sa nicho. Let's go, mainit na. So ayan nga lang, kukuskusin lang natin habang nilagyan ng tubig dahil para mas mabilis nga at mas tipid kung ano man. Hindi ko lang sure kung pwedeng gamitin ng thinner, paint or lacquer para mas mabilis. Pero ito kasi yung suggested sa YouTube, so ginagawa lang natin papel. Siguro after na lang may excess pa, saka tayo gumamit ng paint thinner at lacquer thinner. And kung makikita nyo na aalis talaga siya, kailangan mo lang tiyagain dahil makapit ang ginamit nating pangpintura na spray paint. Ayaw maalis ng iba, siguro gamitin na natin yung mamaya ng thinner. Ano mga pepe, aalis naman pero tatagain mo lang talaga dahil makapit. Ayan, let's go. So salamat sa subscriber natin. So let's go mga pepe, paalam.